Hello po, ask ko lang sana kung sa tingin nyo maganda ba na ipa-buy out ko na lang sa PLI ang GFAL ko kasi parang ang laki pa ng balance ko. No, ito isang tanong na ating natanggap mula po sa isa sa inyo, no, na yung kanya pong concern kasi ay parang sa palagay niya malaki pa yung balanse ng kanyang GFAL, no, sa ngayon. And naiisipan niya na ipa-buy out na lamang sa PLI. So bago po tayo magdesisyon sa mga ganito pong concern, ay gusto ko pong maibahagi sa inyo yung ilan sa mga punto, mga bagay na dapat po nating isipin bago tayo magdesisyon na mag-avail ng buyout. Ito pong loan na ito mga master na pinadala sa atin, yung kanya pong loan ay granted December 23, 2019 at meron pa itong balanse sa ngayon na nasa 295,000. 500,000 po yung kanyang utang, so it means na 205 yung bayad na sa kanya pong loan. 205 yung nabayaran na, 295 yung balanse. Matatandaan po na meron pong 6 na buwan sa 2020 na walang payment dahil sa loan moratorium, kaya yung naging payment niya 6 months sa 2020, isang taon sa 2021 at 2022, isa ring taon, so 2.5 months po yun. Tapos ngayon sa 2023, no, until August siguro. Pero yung tinignan po natin, no, ito po walang arrears si ma'am. Yung total payment niya is nasa 363 na. Doon sa 363 na yon mga master, 205 doon para sa kaniyang principal payment, no. So meron pong natira na 158,000 para po yun sa interest at sa insurance ng loan mula noong December 2019 hanggang sa kasalukuyan. So ganun po, no, yung eksena ngayon sa GFAL account na ito. So darito po yung ilang consideration natin pong tingnan. Kapag gusto po na ipa-buy out ang loan, hindi po pwede na yung amount na nakikita doon, yun lamang po yung applyan sa bangko. Kasi yun pong amount na nandun, yun po yung babayaran doon sa GSIS. Ang bangko po, ang PLIs ay meron pong 6% na service fee upon loan application. Kaya kinakailangan po ng ating sender na mag-apply ng nasa 315,000 mula sa isang PLI, 18,900 dito para sa service fee ng PLI, at yung natitirang 296,000 ay gawing pambayad doon sa kanyang GFAL sa GSIS. At ang mangyayari niyan kapag pinabuy out na mayroong 5 years term, yung end of the loan term, no, yung pagtatapos ng kanyang utang sa GFAL, matatapos sana ito ng July 2026. Pero kung ito ay ipabuy out ngayong buwan, September, matatapos yung kanyang loan doon sa PLI ng August 2028. No, kasi nga balik sa uno, no, yung magiging payment pag pinabuy out sa PLI. So madadagdagan ng 2 taon itong term ng kaniyang loan, no. So, supposedly, pero ang advantage naman kung ating titingnan, ito pong amortization. Kasi sa GFAL nasa 9,634 yung kanyang amortization until the end, no, noong hanggang sa 2026. Pero yung 315,000 na uutangin niya sa PLI ay meron lamang itong amortization na nasa 6,640. No, so makakatipid siya na nasa 3,000 doon sa monthly amortization. Ang problema natin dito mga master, maganda po, no, kung bagong loan ito doon sa PLI. Pero kung mayroon na siyang existing loan doon sa PLI, ang mangyayari ay mas malaki yung kanya maging service fee kasi hindi lamang 315 yung kanyang i-applyan na loan sa PLI, kundi higit pa po dyan kasi kinakailangan niya rin pong bayaran yung balanse ng kanyang existing loan sa PLI. No? So assuming na meron siyang 200,000 sa PLI tapos nag-apply siya ng buyout, so mag-apply siya na nasa 500,000 doon sa bangko at magkakaroon ito ng service fee na nasa 30,000, no, kapag nag-apply ng buyout. So doon po sa mga nabanggit natin kanina mga master, ito, no, yung mga mahalagang portion doon, makakatipid siya na nasa 3,000 na amortization. Kung 315 yung babayaran, yung applyan niya sa PLI, ito ay sa mga susunod po na mga taon. No, tapos yung term lamang ng kanyang loan ay mag-i-extend
from 2026 magiging 2028 yung end nito. Tapos gagastos siya na nasa 19,000 para sa service fee kung mag-loan siya sa isang PLI for buyout. Yun ay kung sa banggit natin kanina, wala siyang existing loan sa PLI na siya bumabuyout sa kanyang GFAL. Pero kung mayroon siyang existing loan doon sa PLI na yon, ay babayaran niya kasi yung utang niya doon sa PLI, kaya kailangan niya mag-apply ng mas higit pa na mataas na halaga. No, so as mentioned, kung mayroon siyang 200,000 na balance doon sa PLI na yon, tapos gusto niyang ipa-buyout yung GFAL na mayroon 315,000, so kinakailangan niya ngayon na mag-apply na nasa 500,000 na loan doon sa PLI, and that will cost our sender about 30,000 doon sa kaniyang magiging service fee. So depende po no yung halaga ng utang, no, doon po nakadepende yung service fee. Ngayon, isa po sa mga consideration po natin na dapat tingnan ay ano ba yung dahilan kung bakit gusto po ninyong ipa-buyout. Marami po kasi ang gusto nilang ma-buyout dahil hindi renewable itong GFAL. Kung tayo po ay gusto po na ipa-buyout, meron po din po tayong dapat na ibang consideration. Kabilang nga po dyan yung itong pagiging renewable at non-renewable ng isang loan. Kapag non-renewable, ibig sabihin nito, matatapos po yan at the end of the term, tataas ng sobrang laki yung inyong net take home pay. Pero kapag renewable po yung isang loan, tandaan po natin na every time na nag-a-apply po tayo ng renewal nito, ay nawawalan po tayo ng malaking halaga para po sa service fee ng nasabi pong loan, no? So kung 300,000 lamang yung magiging utang doon sa PLI, and every time na mag-renew ka ay nasa 18,000 yung magiging nasa 18,000 yung magiging service fee ng inyo pong utang. Kung sakali po na maging 500,000 yung utang sa PLI, tapos gustong-gusto niyo na renew kayo ng renew every year, so gagastos kayo na nasa 30,000 na service fee every time na mag-renew kayo. So that is part of the consideration na dapat po nating tingnan whenever we decide kung ipa-buyout ba ang isang loan from GSIS to PLIs. Yung PLI to PLI kasi pwede rin naman na hindi ganun katindi yung ating consideration sa iba't ibang factors kasi halos magkapareho po yung scenario doon sa PLI to PLI. No, yung pagkakaiba na lamang ay doon sa delivery ng service from one PLI to another. Dito kasi sa GSIS at sa PLI, considering na isa pong non-renewable yung isang utang, no, and considering also doon sa factor ng service fee, kaya malaki po yung atin pong dapat na panahon sa pag-iisip muna bago tayo magdesisyon na magpa-buyout ng atin pong loan. Kung sakali po itong loan na ito ay mayroon pong malaking arrears and yung arrears po niya ay lumulobo every month, then I would really suggest na mas mabuti na magkaroon ng buyout, no? Kasi nga yung arrears sa pagkakaalam po natin, talaga pong mayroon po yung interest, no, every single month. So, nangyari lamang dito ay walang arrears yung loan account, no? And if ever meron po kayong arrears na 1 or 2 months, then hindi naman po lumalaki yung value niya, equal lang sa 1 or 2 months na amortization, wala pong problema doon dahil posible po na yung current month lamang yung dahilan kung bakit kayo ay nagkaroon ng arrears dyan, pero mawawala din naman yon kapag mayroon ng payment sa current month remittance. Pero kung malaki talaga yung arrears at tumataas yung kanyang halaga, then better na bayaran nyo ng over the counter yung arrears para mawala, or ipa-buyout nyo po and para magbago, no, yung loan account na yon at mawawala na yung stress ninyo doon sa lumulobo na arrears. Pero sa case kasi ng ating sender dito mga master, sa episode na ito, yung sender natin wala kasing arrears, no, yung kanyang loan updated, walang problema sa loan payment. Kaya yung mga nabanggit po natin na considerations, yun po yung dapat na isipin, no. Hindi po tayo makaka-decide kung dapat bang i-buyout na or wag muna, no. So matapos po natin ma-present yung mga factors na yon, mga halagang yon, ay that's the time na yung
kayo as borrowers or itong ating sender can decide kung saan yung mas mabigat para sa kanya, no, saan yung mas matimbang at saan yung mas gugustuhin niya na maging sakripisyo kapag siya ay magdedesisyon either to buy out or not dito sa kanyang GFAL papunta sa private lending institution.